Pagbuwag sa mga natitirang private armed groups tinututukan ng Philippine National Police lalo't nagsimula na ang election period. Si Ryan Lesiges sa sentro ng balita. This may be a ground for the relief. That is the instruction of the Chief PNP. Porsigido ang Philippine National Police o PNP na wakasan ang private armed groups sa bansa bago ang midterm election sa Mayo. Ayon kay PRO3 Regional Director at PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, mahigpit ang utos ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa mga ground commanders o provincial offices na dapat madismantle na lahat ng active at potential PAGs sa kani-kanilang nasasakupan sa katapusan ng Marso ngayong taon. Ang fear po natin dito ay kung hahayaan natin na hindi ito mamalansag po ay there is a big possibility na magamit po ito sa pangahara, sa pag-intimidate not only doon sa mga kalaban nilang mga kandidato, pati na rin po doon sa mga boboto po, mga botante po. At yun yung ayaw po ng ating Chief PNP, kaya nagbigay na nga po siya ng ultimatum doon sa mga concerned provincial offices. Sabi ni Fajardo, meron pang natitirang 3 aktibong PAGs sa bansa. Isa sa Region 3, Region 7 at Region 8. May nakita namang potential PAGs sa Region 1, Region 2, Region 4A, Region 8 at BARMM. Isa po sa risk factors po na na-identify po natin is yung possible employment po ng PAG. So kaya po natin na in-identify itong mga election areas of concern is precisely for deployment purposes po, para po yung mga lugar na napasa ilalim po sa yellow, orange, lalong-lalo na po yung red ay madagdagan po natin ito ng deployment. Ang mga provincial directors na hindi makakasunod sa ultimatum agad sisibakin sa pwesto. Ang private armed groups o PAGs ay karaniwang nagagamit ng mga tiwaling politiko para mangharas ng mga kalabang kandidato at supporters ng mga ito tuwing sasapit ang halalan. Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.